ng bulaklak sa mga babae. Sige nga, dapat be proud. Pataas nga na kamay ng mga nabigyan ng bulaklak dito. Sa ibang section, madami. Imposibleng wala sa inyo. Sino dito ang nabigyan ng bulaklak? Pakitaas nga ako ng kamay. Wala. O sa mga lalaki na dito yun. Si Almac nabigyan ng bulaklak. Puti pa si Almac eh. So, lalaki pa. Dive pa kayo. Lalaki pa yung nabigyan. Ako, nabigyan ako ng halaman. Ng kumpanya. Halaman talagang binigay na. Halaman. At saka syempre, mga batugan ng aking mga ka-team, binigyan kami ng condom. No? Talaga namang alam mo naman. Mga loko-loko eh. Alam mo yung kitang-kita ng boss namin, nagbigay. Tawa lang kami ng tawa. Pero kamusta ngayon yung Valentine's Day? Si Kurt. Isa-isa yan. Si Kurt. Kamusta yung Valentine's Day ni Kurt? Si Kurt. Good morning po, sir. How's your Valentine's Day? Okay lang po. Paano naging okay? Normal na araw lang po. Normal na araw. Pero may ka-date. Sakto lang. Sakto. Pag sakto lang, meaning to say meron. Ikaw naman. Ito, yung boss natin, si Eya. Kamusta ang Valentine's Day kaya ni Eya? Tinanong ko yung isa ha. So, kailangan. Same kayo ng sagot. Tinanong ko yung isa. Kamusta ang Valentine's Day mo? Ano? Inilig mo. Nagkwento yung isa. Alam mo na kasi na yung isa. Saan kayo nag-date? Wala akong date, sir. Ano po, binisita lang po ako sa bahay. And then, ano po, nagdala po ng nagdala po ng bulaklak po tsaka cake. bakit di ka tumataas kanina? Nakakahiya po, walang nataas. Bukod kay Eya, sino pa dito yung nabigyan ng bulaklak? Saan ba? Taas ang kamay, dapat be proud. Ito, si Ken. Kamusta si Casey, si Ken Calvin? Kamusta kaya ang Valentine's Day nito? Pero okay lang po. Paano naging okay? Gumala lang, sir. Kasama? Wala po. Wala kang kasama? Okay lang yan, deserve. Joke lang. Sige, share ako ng screen. Baka magalit agad sa akin na. Sige, share ako ng screen. But before that, ito malinaw yung aking, seryoso to, malinaw ang aking instruction na bawal titingin sa lahat ng mga notes, and then ang titingin sa mga notes, -10 sa langit. Okay? Next year, lalong walang kadate. Okay? Ang titingin sa formula, next year, ipagdadasal ko na wala kayong makakadate next year. Okay? Sige, si Ken Calvin muna. Without looking at your notes. Yan, Po, sir. without looking at your notes -10 sa langit. What is the formula? Mag-recap lang tayo kasi kapag hindi natin alam yung mga formula, possible hindi tayo makakasunod sa next problem. Okay lang sabihin kapag hindi alam, di sa ulo, para lang, kumbaga, next time, aware na tayo, needed na natin sa uluhin yung formula. Sige, Ken Calvi. Yes po. Now, what is the formula what is the general formula in getting the future work in terms of ordinary interest? Sure, F equals PIN po. Again, considering ordinary and Ralph. F equals to... Sige, Ken. Again, Ken. Kaya mamaya ka, Ralph. Ken. Tama naman, F is equals to PIN. Ano sabi mo kanina? Hindi, interest yun eh. Future work. Ken Calvin. Ay, natingin sa notes. Sabi po. Sige. Ang interest po, sir. What is the formula in getting the future work
of Future. Ano po, sir? future work, brother. F equals to PIN po. Aha. Ang PIN is interest Ay, yun. F equals to P plus IN. Sir. Rob. Okay lang yan. Sa ulo ng formula, F equals P times 1 plus IN. then ang formula natin in getting the future work is F is equals to P times the quantity of 1 plus IN. Sige, si Eya, hanggang ngayon kinikilig pa si Eya, tanungin ko muna si Eya. Si Eya. Si Eya. Yes po, sino yun? Sino yun? Eya. Sir, wait lang. Sir, ordinary po. No. May bago akong tanong sa'yo. Okay? What is the formula in getting the exact rate of interest considering the nominal rate of interest? Wait lang kay Eya. Si ano muna? Mamaya si Eya. Tawag dito, Liave. Where's Liave? Dito po, sir. Rinig mo ba? Medyo. Okay. What is the formula in getting the exact rate? Without looking at your notes, exact rate considering the nominal rate of interest. Sir, ano po ba? 1 plus IN raised to NN minus 1? Wrong. Eya. Okay lang yan. Again magano tayo, magre-review tayo. Nagre-review lang tayo. It's okay. Eya. Yung sa nominal rate of interest, So, I equals IN over M. what is the formula in getting the exact rate or ERI? Di ba ang exact rate natin is the effective rate of interest considering the nominal rate of interest. Carlos. Miguel? Carlos? Miguel? Ang galing ng manok. Tama. Tama again. Okay. CM, Carlos. What is the formula in getting the effective rate of interest considering the nominal rate? Um, 1 plus IN over M raised to M times M minus 1. Okay. Natingin naman sa notes na. So take note that our formula in getting the effective rate of interest is 1 plus IN over M raised to M times N minus 1. Okay? Tatandaan ng mabuti kasi hindi tayo makakapag-solve on our next previous topic if hindi natin alam yung mga basic formula. Basic pa lang yan. Si Justin, where's Justin? JD? No po, sir. Okay. Other question is what is the formula? Without looking at your notes, okay lang hindi alam. No? You have to try lang naman. Hindi naman required, kailangan alam na alam. Pero mag-aaral, syempre. What is the formula in getting the present work of a compound interest? Giancarlo. Same question. Without looking at your notes. Sir, P is equals to D plus F. Aha. Again, what is the formula in getting the present work of a compound interest? Leave again. Sir, P plus 1 po.
P plus I po. Aha. From Adrian. Future word po, sir. Present word. Present. Bali, ano po yan? Future word multiply to 1 plus I raised to negative n po. Very good. So, ang formula natin in getting the present word of a compound interest is f times the quantity of 1 plus I raised to negative n. Paano nangyari yon? Di ba? Ang general formula natin in getting the future word is f is equals to p times the quantity of 1 plus I raised to n. So, yung present word, so, kukumpitin natin with the future word. Okay? Again, magre-review tayo ng mga formulas kasi pag laging nagkakaroon tayo ng meeting sa ECO, padami yung formulas natin. So, natatambakan tayo. No? So, one reason kung bakit nagre-recap ako ng formula is just that gusto kong iparamdam sa inyo na, sa susunod na topic, may bago na namang formula. So, pag hindi kayo nagsasaulo, matatambakan kayo na matatambakan. Yung basic formula, dapat alam na alam natin. Okay? So, please sa ulo ko, ng ating general formula sa mga basic eco, no? So, yun lang naman. So, meaning to say, na totally every one of you is hindi pa na-memorize. Oh my God, what happened to my laptop? Wait lang. Hold. Okay. Okay, maliwanag. Magsasalo tayo ng formula. Okay lang yon? Masalo kayo? Yes po, sir. Yes po. Yes po, sir. That's okay. Aral lang tayo ng formula. Sige, pa-confirm ako if may nakikita kayong shared screen. Meron na po, sir. All good. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan alam natin yung mga previous formula kasi hindi tayo makakapag-solve sa susunod na topic natin, which is all about the annuity. Actually, nabigyan ko na kayo ng konting information dito. Kung matatandaan nyo, nag-discuss about tayo yung different types of a cash flow diagram. So, the second type of a cash flow diagram is all about the annuity topic, which is, sabi dito, annuity is a series of equal payments occurring at equal interval of time. Meaning to say, at every year, equal payment. So, constant payment or kumbaga similar yung binabayaran natin. Kung magkano yung ibinayad natin at year 1, ganun din ang ibabayad natin at year 2, similar din ang ibabayad natin sa year 3. Kung matatandaan ninyo yung aking discussion all about the cash flow diagram, diba may na-highlight ako dati sa inyo na A, yan. Dito na papasok yung ating second type of cash flow diagram, which is yung ating uniform series, which is the annuity. Kung 100 to, 100 dapat to, 100 din to, hanggang 100 din to. Okay, yun yung sinasabi nating annuity. Equal payment, constant amount. So there are 4 different types of annuity. The first one is the ordinary annuity. Second one is the deferred annuity. Third one is the annuity due, and the fourth one is the perpetuity. So isa-isahin natin yung different types of annuity. So let's start with the ordinary annuity. So sabi dito sa ordinary annuity, this type of annuity is one where the payment are made at the end of each period beginning from the first period. Anong ibig sabihin nun? Meaning to say, pag sinabi nating ordinary annuity, yung A na tinatawag natin, yung ating annuity, ang first period niya, ang first payment lagi natin is nasa year 1. Tatandaan na, kapag ordinary annuity, ang first payment lagi ay nasa year 1. Okay? Maliwanag. And magtatapos sa year end. Ipag sinabi na equal payment at 5 years, so meaning to say, from year 1 hanggang year 5, meron tayong equal payment na halimbawa 500 pesos. Maliwanag po dito sa principle ng ating ordinary annuity? Yes po. Yes po, sir. Yes, Yes po, sir. Very good. Okay, thank you.
But take note, pwede itong pababa. Depende. Yes po. Okay. By speaking na kasi pag by chat, minsan talaga nagkakaroon ng commotion sa akin. Pwede rin downward arrow to depending on the conditions of the problem. Okay, isa-isahin natin. Kasi sa ordinary annuity, we have to consider the present worth and the future worth. Let us try to determine first the properties or the principles of an ordinary annuity considering the present worth. Sabi dito, the present sum P or the present worth of the series occurs one period before the first cash flow of the series. Meaning to say, again, sabi nga natin, at year 1, sabihin natin hanggang year 4, meron tayong first payment, second payment, third payment, fourth payment. Ang ating present worth daw is one period before the first cash flow. Meaning to say, ito yung ating present value, nasa year 0. Hindi pwede ng present worth natin is nasa year 1. Paliwanag? Guys? Yes po, sir. Sir, bali yun po yung magiging capital po. Ano po? Again? Yung present sum po is yung magiging capital po natin. Yes po. Capital, initial amount, present value, yon. Okay? Gets tayo done? Kung baga yung pera na meron tayo as of now. Goods. Hindi po ba, sir, dapat pababa po siya? Kasi po kung... Again, depending on the condition. Pwedeng pababa, pwedeng pataas. Sige po, sir. Thank you po. Lahat ng ating upward and downward, both pwede. Kinonsider ka lang na example, sabihin na natin yung present worth natin is pataas. Na, okay? Again, pwedeng pataas, pwedeng pababa. Goods tayo doon. Huwag malilito ha. Magbibigay lang ako ng kumbaga sample condition. Okay? Pwedeng pababa yung ating annuity. Okay, the next one. The future worth P or the accumulated amount of the series occurs at the same time with the last cash flow of the series. Again, considering again 0, 1, 2, 3, 4. O, halimbawa, pababa naman yung aking cash flow ng aking annuity. Take note that our future worth is dapat same time with the last cash flow series. Dapat nandarito ang ating cash flow. Yung ating cash flow, yung ating future worth. Or pwede rin pataas. Again, depending on the condition of the problem. Maliwanag po sa ating cash flow diagram pagdating sa future worth under ordinary annuity. Yes po. Okay, goods. Yes po. A is the amount of uniform cash flow. Kakabanggit ko lang, occurs at irregular interval from period 1 through N. So, na-discuss ko na naman kanina yan. So, maliwanag po sa ating principles, sa ating, sa principles, sa property ng ating cash flow diagram in terms of an ordinary annuity. Goods na goods, malinaw na maliwanag. Malinaw na maliwanag. Malinaw na maliwanag. Para maganda. Okay. Sige, okay na tayo. Let us try to consider the cash flow diagram in terms of the present worth. Again, present worth tayo. Kung alam na natin yung cash flow kanina, example lang to. 1, 2, 3, and 4. 0. Ibaba ko to para iba-iba naman yung aking magiging cash flow. And then A. Take note, take note that our formula in determining the present worth for an ordinary annuity is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Or, pwede rin, makompute natin yung present worth as A times the quantity of, ano nga yun? Kasi hindi ako gumagamit ng isa. A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over 1 plus I raised to N times I. So, ito yung dalawang formula na ginagamit natin in determining the present worth. Pero much better, baka sobra na kayong ma-overwhelm. Ito na lang yung sa uluhin nating formula. Actually, sa pagbatso ka, kapag Batangas State University ka, ito yung ginagamit. Kapag other school ka, ito yung ginagamit.
So, maalin naman, ano? Pero para hindi na lang tayo mag-adjust pagdating sa board exam and then sa review center, ito na lang yung gamitin nating formula. Similar lang yan. Okay. Pakinig ng mabuti. Paano ba na-derive yung formulang yan? Going back doon sa ating compound interest, dito ko na lang ilalagay. Going back doon sa ating compound interest. Ano spell yung compound? Compound. During sa ating compound interest. Diba sa ating compound interest, single payment ng present worth and future worth. And then, example, itong present worth natin, ang main goal natin is dalhin sa future worth. Gagamit tayo ng formula na P is equal to F times the quantity of 1 plus I raised to negative N. Tama, di ba? Guys, Yes po, sir. pero, and then, di ba may formula, ang tunay na ating formula is ganito. So, para ma-determine natin yung present worth, and then, baliktad. Yung future worth, dadali natin sa present worth, pabaliktad pala. So, gagamit tayo ng formula nito. Di ba? So, similar lang din dito sa ating ordinary annuity, OA. So, kung may present worth tayo and yung annuity, ang main goal natin, itong annuity ito is dalhin natin sa present worth. Di ba ganito yan? Kung ating i-simplify pa ng mas maayos, pagandahin natin yung cash flow. A1, A2, A3, and A4. Di ba ganun yan? No, ang main goal natin, since present worth, ang main goal natin yung A1, ilagay natin dito. Yung A2, papuntahin natin dito. Yung A3, papuntahin natin dito sa year 0. And yung A4 is papuntahin natin dito. So, similar yung kanilang principles. So, para mapupunta yan, di ba, no, considering this one, the single cash flow, para mapupuntahin natin yung A1, no, gagamit tayo ng formula ng A1 is equal to PO times the quantity of 1 plus I raised to N. Tama ba? Yes Tama po. ba? And then yung PO, para makompute natin, PO is equals to A1 times 1 plus I raised to negative N. Tama? Yes po. Yes po. Paano naman yung P2? Plus lang natin. A2, yung A2 pala, times 1 plus I raised to negative 2 na. Ito, negative 1, negative 2. Diba? Isang interval lang yan. Pag yung A2, dalawa siya, 1, 2. Pag A3, 1, 2, 3. So, meaning to say, plus A3 times 1 plus I raised to negative 3. And A4 plus A4 times the quantity of 1 plus I raised to negative 4. Kasi 1, 2, 3, 4. Pabalik tayo. Naiintindihan yon? Kaya, nakapag-derive tayo ng formula na ganito. A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Hindi ko na to i-derive ng maramihan, kasi hindi naman totally needed natin malaman pag i-derive. Pero sa isang section, i-derive ko to. Kasi sa kanila, may sa isang section, merong exam ng derivation. Sa inyo naman wala, since hindi naman required magpa-derive sa inyo. Maliwanag po, doon sa ating compound interest and then dito sa ating ordinary interest. Yes, Good. Punta naman tayo sa ating compound, ordinary annuity considering the future worth. Lagyan natin dito 0, 1, 2, 3, and 4. Halimbawa, gawin ko nandirito lahat yung aking annuity, papaba pa din. A1, A2, A3, A4, or A. And then yung future worth ko nandirito. Tama ba ko? Tama cash flow natin? Yes, sir. Okay. Yes po. Again, considering yung ating single cash flow sa compound interest, kapag nandirito yung ating P and then yung ating F, ang main goal natin yung F, yung P papuntahin natin sa F. Paano? Gagamit tayo ng F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to N. Diba? So, similar lang dito sa ating ordinary annuity or OA. Yung A1, papupuntahin natin dito. Yung A2, papupuntahin natin at year 4. And A3 is papupuntahin natin at year 4. Paano? So, gagamit tayo ng F is equal to
A1 times the quantity of 1 plus I raised to, ano magiging raise natin sa N? 4 ba? 3. Bakit? 1, 2, 3. Okay. Plus A2 times the quantity of 1 plus I raised to 2, A3 times the quantity of 1 plus I raised to 3. Ngayon, hindi na natin kailangan gumamit ng ganito. Dinerive lang natin na with using the single. Pwede na tayong makapaggawa. Pwede na nating masolve yung formula natin as yung A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. So, kahit hindi na natin to computein, gamitin na lang natin to. So, ganun pa din yung ating mako-compute. Paano po yung na-compute? Diba alam natin that F is equals to P times the quantity of 1 plus I raised to N. Gamitin natin tong formulang to. Yung A, substitute natin yung P. A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over 1 plus I times I. Ito is nanggaling lang dito. Dinerive lang natin sa P. I-times natin tong 1 plus I. Copy lang natin. 1 plus I raised to N. Cancel to. Cancel. And then makakapag-cap up tayo ng A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Yun yung ating future worth value. So maliwanag po pagdating sa ating present worth and future worth formula. Yes po. Yes po, sir. Ilagyan ko dito ng mas malinaw. 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. And then dito sa F na A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Maliwanag po pagdating sa ating ordinary annuity considering the formula, the principles, rules, and properties. Okay, goods na goods. Yes po. Yes, sir. May question kayo? Wala pa. Wala pa po. Okay, sige. Let us try to solve problem number 1. Okay, sige. Paunahan mag-solve. And then, kung sino ang unang makakapag-provide ng final answer sa chat box, plus 10 sa langit. O, gamit ng calcu. Mag-solve. Magsulat.
Okay guys, yan. So tama naman yung mga sagot nyo. No? So paano ba natin na-compute itong final answer natin na 50,000 and 203,000? So what are the present worth and the accumulated amount of a 10-year annuity paying a 10,000 at the end of each year, considering an interest rate at 15% compounded annually? So the first thing that we need to do again is to evaluate what is the required in the problem. So present worth and the accumulated amount. So okay na tayo, no? So let's try with the given. Ano ba yung mga given natin dito? So, ang annuity natin is equivalent to 10,000. Ang I natin is 0.15. Ito ba bang I natin is ERI or IN pa? Ayan po, sir. Aha. ERI na po. ERI na yan. Diba, ang turo ko sa inyo dati, madedetermine natin na IN siya kapag hindi naka per year. Diba yan is compounded annually na. So exact na siya. Pag mga compounded monthly, quarterly, daily, weekly, yun yung mga IN. Okay? Pag ERI, kapag yung annually na mismo, naka per year na. Maliwanag doon? Opo. Yes po. So, dito say, yung interest rate natin dyan is considered as an effective rate of interest. So, okay na tayo sa ating I. So, punta tayo sa ating cash flow diagram. So, sabi dito, consider, nga pala, kapag pinapahanap sa atin is present worth and future worth, required sa akin na magkabukod yung cash flow diagram ng present worth at future worth. Okay ha, maliwanag tayo doon. So, let's start with considering present worth. Present worth tayo. CFD niya is 0, 1, 2, hanggang 9 and 10. So, meron daw tayong annuity na 10,000. Siyempre, alam natin from year 1 to year 10 yan. Pero pataas ba yan or pababa? Guys, Pababa po. Bababa po. pababa. Very good. So, year 1 to year 10, gagawin natin siyang annuity na 10,000. And then, alam naman natin that the present worth is at year 0. Do you think pataas or pababa? Guys, Pataas po. pababa. Okay? Bakit? Basahin natin mabuti yung tanong. What are the present worth and the accumulated amount? Kumbaga, magkano daw ang babayaran ko at the end of 10 years? So, pababa tayo. Okay? Kumbaga, inaalam na dito, magkano kaya ang babayaran ko? Di ba pag magbabayad ako, maglalabas ako ng pera? Though, sabihin na natin, sir, hindi pa naman ibinibayad So, dapat nasa ano yan, kanan or kaliwa. No? Hindi, ibababa na natin siya. Okay, kasi magbabayad naman tayo based dun sa problem. Magbabayad naman talaga tayo, kaya pababa siya. Okay, okay na tayo sa cash flow. Alam natin that the formula in getting the present worth is annuity times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I. Substitute lang naman natin. 10,000. Take note of the currency times the quantity of 1 minus 1 plus 0.15 raised to negative 10 divide 0.15. Okay. Ang ating present worth is equivalent to 50,000,187.68626. So, nakuha ba ng lahat yung ating present value? Yes po. Yes po. Sige, good. Very good. Sige, let us try naman to consider the future worth. Again, sabi ko nga, magkaiba yung ating cash flow. 0, 1, 2, 9, and 10. Na-determine na natin that the annuity is here. 10,000. Ngayon, dito, yung future worth natin is pataas or pababa? Pababa po.
As po. Pataas naman. Ano? Magbabayad kasi tayo pababa. Ayun nga no, bakit mali ang cash flow diagram ko sa unang dalawang section? Pababa. Kasi inaalam natin kung magkano yung ibabayad natin in the near future. Maliwanag? O nga no? Kamali ako. Okay, pababa tayo. Goods, pababa. Yes po. Kasi dinedetermine natin kung magkano daw yung babayaran natin at the end of 10 years. So, meaning kasi maglalabas tayo ng pera. Okay, nagkamali ako sa dalawang section. Sige, iti-take note ko na lang. Okay, alam natin that the formula in getting the future work is annuity times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I. So, copy lang. 10,000 times the quantity of 1 plus 0.15 raised to 10 minus 1 all over 0.15. Therefore, ang future work natin is equivalent to 237.1824. Maliwanag po sa ating future work pagdating dito sa problem na to. Yes, sir. Yes po, yes po. Sige nga, let us solve problem number 1. Ulit ko na lang ha. Tumatas na. Mr. Justin, yung aking nagtahon. Mr. Justin, Ay. ano muna ako, dito, mute muna, pa-mute. Pag halimbawa hindi sumasagot. Mr. Justin will invest para sa kanyang aso ng 5,000 in a fund. Joke lang. Mr. Justin will invest 5,000 in a fund at the end of each 6 months to accumulate $100,000 to initiate a plant overhaul. If the fund, lagyan natin ng mga twist ha, para mas maganda yung goods na agad pagdating sa exam. Invested at 6.5%, gawin natin compounded semi-annually na lang. Compounded semi-annually on how many years will the fund contain at least 100,000. Okay guys, go! Kung sino unang makakapagbigay ng correct answer plus 10 sa lang.
Engineers, if may sagot na kayo, you can chat through our chat box. Okay, tingnan natin yung mga sagot. Wrong. Everyone is wrong. Huwag ka nang kumamot, Almac. Okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Ang tagal po mag-ship solve, sir. Wrong. All of you are wrong. Again, pakibasa ko na mabuti ng tanong. Ang tinatanong dito is, how many years hanggang anong oras tayo, Almac? 11:30 po, sir. 11:30. Ay, 11:30. Sige. Sige. Actually, may nakatama naman dito. But take note na. Makinig ng mabuti. Take note kapag ang tinatanong is period. Yan nga, number of years, number of months. Take note na ira-round up lagi natin yung ating final answer. Okay? Kasi may igawin natin in reality. Naka-encounter na ba kayo na, 7.8 years na ako ngayon? Di ba wala namang ganun? So, di ba? Hindi. Tinatawanan nyo. Binigyan ko lang ng example, di ba? So, we have to round up. No, kahit yan is 7.1, 7.05, 7.1111, you have to round up that. Paliwanag. So, yun. So, meaning to say, ang N natin is approximately equal to 8 years. Yung 7.828, tama naman yun. But you have to round up lang. Okay? So, sige. Tingin muna dito. Mr. Justin will invest 5,000 in a fund.
At the end of each 6 months to accumulate 100,000 in order to initiate a plant overhaul. If the fund is invested at 6.5% that is compounded semi-annually, on how many years will the fund contain at least 100%? So the first thing that we need to do is to evaluate what is the required in the problem. So number of years. O the second one, we need to evaluate kung yung ating interest rate is a nominal or an exact rate. Do you think yung interest natin na 6.5 is considered as a nominal or an ERI? Guys, Nominal po. Ayan po. yan na. So nominal rate, lagay muna natin dito na 0.065. So yung 5,000 natin is considered as yung ating annuity. And then, yung 100,000 natin is future work. Okay tayo doon? Goods. Yes, sir. Yes po, sir. Hinahanap natin is N. Let us try to draw a cash flow diagram. 0, 1, 2, 3 hanggang N. O ngayon, alam na natin yung cash flow. Yung 5,000, pataas or pababa? Pababa. Pababa po. Very good. Hanggang year end. Bakit year end? Kasi dinedetermine pa lang naman natin kung ano yung end. Hindi natin alam kung ano yung hanggang kailan tayo magbabayad, di ba? Goods. And then, meron daw tayong fund at least 100,000. Do you think pataas or pababa? Pataas po. Pababa po. Baba po. Okay. So, pababa din yung ating cash flow diagram in terms of the future work. Paano, sir? Basahin natin ng mabuting tanong. We need, how many years will the fund contain at least 100,000? No? Pagpopondo daw tayo ng 100,000, kung sakasakaling mag-invest ako ng isang business, magkano kaya daw yung pupunduhin ko? Magkano yung ilalabas ko in 10 years? Kaya pababa. So, kailangan talaga magaling tayong mag-evaluate ng problem. Goods. Kasi sa problem natin, kung 20 points yan, so 19 points, cash flow diagram, 1 point, final answer. Ano nga, Almac? Papayag ka doon? O, papayag daw siya, cash flow. 19 points. Hindi po. Ating final answer is 1 point. Okay na tayo sa ating cash flow. So let us try to have the solution. Again, our formula in getting the future work is A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Substitute lang. Ganun lang kadali. 100,000 times the quantity is equal to 5,000 1 plus, ano ngayon ang magiging I natin, di ba? 0.065. Over 2 po. Okay na ba yan? Hindi pa po. I-divide natin sa 2 kasi ang ating condition is a semi-annually. Annually. Maliwanag po, guys. Yes po. Raised to 2 times n, yung hinahanap natin, minus 1 all over 0.065 divide 2. Okay tayo dito sa ating solution? Yes po, sir. Yes, sir. Okay. Therefore, ang n natin is equivalent to 7.85 7.82876 1685 years or n is approximately equal to 8 years. Maliwanag po sa ating final answer na Yes dapat po, sir. nating Bali po, full number nga po lagi tayo mag-ano po, round po. Ay, wait lang. Kalaksan ko lang yung volume. Again. Lagi pong sa whole number na lang po. Whole number po tayo magra-round up po when it comes to years po. Ano po? Pag in terms of the number of years lang. Pero pag amount, hindi tayo magra-round up or magra-round down. Sige, Maliwanag? sir. Goods. Yes po. Okay, Eric. Sir, kahit po kunwari po 7.3, round up po lagi. Wait lang ha, mag-headset lang ako.
para mas maintindihan ko. Nasaan yung headset ko? Wait lang, guys. Where's my headset? Ay, ito. Saglit lang. Kasi naka-loudspeaker ako eh. Ang hina lang din ng loudspeaker ko. Again, Eric. Clarify ko lang po, sir. Yung kahit po 7.3 years, round up po lagi. Oh, di ba nasabi ko sa inyo kanina? Laging round up. 7.1, kahit nga 7.05, you have to round up din. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Okay. Other questions? May question? Justin? Sir, tanong ko lang po, pwede po bang i-consider na doon po Wait, sa okay cash na. flow diagram? Again, Justin? Tanong ko lang po, kung pwede pong i-consider doon po sa cash flow diagram na sa tuwing yung annuity po ay kung ano pong direction ng araw, ganun din po yung sa future. Anong tanong yun? Ay, hindi. Nakadepende sa problem talaga. Nakadepende sa condition. Pwede itong magtaas eh. Depende sa problem. Halimbawa, nagpautang ako. Di ba pag nagpautang ako, pababayan, magkano ang tutubuin ko? Di ba? Yung mga ganong senaryo. So, pwede pataas yung future worth natin. Yung mga ganong, nakadepende nga sa problem condition. Goods. Example, halimbawa, ako ay nagpautang kay Almac every year ng 5,000. Kababayan, magkano kaya ang kikitain ko kapag kinumpit ko in 10 years? Di ba pag may kinita ako, meaning to say may matatanggap ako. So, pataas yung cash flow natin. Depende. Depende, brother, sa condition ng problem. Goods. Goods po, sir. Thank you po. Ang main technique lang dyan, kailangan magaling tayong mag-evaluate ng problem. May question pa? Wala na? Maliwanag tayo pagdating... Ayan. Yes, Lorzano. Sir, ask ko lang po. Medyo nalito lang po ako doon sa may nominal po. Sa paano po naging nominal, sir? At paano po malalaman kapag ERI po na interest? Nalito Okay. lang po. Sorry po. Sige. Again na, during our discussion, malalaman natin na nominal rate of interest siya. Nabigyan ko na kayo ng kulay kapag sinabing compounded semi-annually, compounded quarterly, kung baga hindi siya exactly at year 1. Hindi siya naka-base at year 1. Pag exact, kapag sinabing compounded annually, in 1 year, mga ganon. Kapag ERI or exact, laging naka per year. Kapag nominal, IN, kapag may nakalagay na monthly, quarterly, weekly, daily, nagagets na? Yes po. Okay, example, dito sa problem natin. Ito is considered, tong 15% compounded annually is considered as an exact or ERI na. Bakit? Naka-compounded annually. Goods. Ito is considered as nominal rate. Bakit? Na-compounded semi-annually. Kasi hindi siya naka-annually. Pag hindi naka-annually, automatic IN agad yan. Nominal rate na agad yan. Yun na lang isipin mo. Pag hindi naka-annually, automatic nominal rate na agad yan. Goods. Maliwanag na maliwanag doon? Yes po. Thank you po. Okay. I think that would be sa ating ordinary annuity. So let us try to evaluate naman the second type of annuity, which is all about the deferred annuity. When we talk about the deferred annuity, it is the annuity which one where the first payment is made several period after the beginning of the annuity. Considering this cash flow diagram, again and again, nakadepende ang ating cash flow diagram sa condition ng problem for the present worth and the future worth. Example, i-consider muna natin yung ating present worth. Considering the present worth, tatandaan ninyo pag sinabing deferred annuity, yung first payment is made several period. Kumbaga, hindi siya directly at year 1. Pwede siyang year 2, pwedeng year 3. Kumbaga, magbabayad ako ng 5,000 sa bangko, pero in 3 years pa.
at year 3 pa. Yun yung tinatawag nating deferred annuity. Kumbaga, delay yung ating payment. Defer yung ating payment. Maliwanag doon? Naka-deferred yung payment natin. Maliwanag ang pinagkaiba ng ordinary sa deferred. Ang ordinary, matik, first payment yung ating, yung first payment is at year 1, pero yung deferred is sa kahit anong taon. No? Kumbaga, 2 years and above. Okay? Tatandaan ninyo, itong mga year 1 and year 2, those are considered as a deferral period. Ito yung period na kung saan nagkaroon ng delay. Yung deferral period is the subscription of K. So, kailangan nating matandaan that the deferral period is K. And take note, kapag hinahanap ko sa problem, what is the deferral period of this cash flow diagram? So, meaning to say, yung deferral period dito is 2. Bibilangin nyo lang yung kung ilang taon hindi nagkaroon ng first payment. Okay? Maliwanag sa deferral period. Goods tayo sa deferral period. Okay. Considering the cash flow diagram, again, yun nga, for the present worth, laging nasa, hindi naman lagi nasa year 0, pero tatandaan nyo na merong, sige, sabihin na natin nasa year 0, and then nag-start yung first payment at a several period. So, yan, 0, 1, 2, 3. Sabihin natin, nandireto din yung annuity. Yan. Considered yan as a deferred annuity. On the other hand, pagdating naman sa ating, pagdating naman sa ating future work, example, for the future work, example lang ha, yan. Ganun lang din naman. Yung future worth is laging nasa last payment ng ating annuity. Okay? Considering the formula in getting the present worth of deferred annuity or DA is the present worth is equal to A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I times the quantity of 1 plus I raised to negative k or yung ating deferral period. Ano yung negative n dito? Ito yung number of years. For example, this one. Ang n dito is 3. Ano ba dito ha? 3. 1, 2, 3. And yung k natin is 2. Maliwanag dito sa n and k? Guys? Yes po. Okay, goods. Paano nagkaganito yung formula natin? No? So, paano nagkaganito? Diba kung papansin ninyo sa ating cash flow, ibigyan ko na agad kayo ng pinakamagandang explanation. Halimbawa, again, nandirito. Dadali natin siya into the future work. No? So, pwede natin muna siyang gawing ordinary. Kumbaga, itong tawag dito, itong mga ito is hindi naman agad natin mapapapunta agad dito directly. Kasi wala ditong payment sa ating first payment and second payment nasa year 3. Pwede nating hatiin. No? 2, 3, 4, 5. Diba? Pwede natin itong i-considered as PA, yung ating ordinary annuity. No? Di ba ito pwede natin gawing ordinary annuity? Kaya nagkaroon dito ng 1, itong part na to, ito'y galing dito sa cash flow na to. And then, kung mapapansin nyo, itong cash flow na to is ganito yan. 0, 1, and 2. Di ba nandito yung PA natin? Ang main goal natin is dalhin dito at P0. Di ba para makuha natin, para madala natin dito, gagamit tayo ng formula na PA is equal to PA is equals to PO times the quantity of 1 plus I raised to N. And then PO yung hinahanap natin. Giging PA times the quantity of 1 plus I raised to negative N. Kaya itong 1 plus I raised to negative N is nanggaling dito sa cash flow diagram natin. And then nakapag-come up tayo ng general formula na ganito. Maliwanag? Good? Yes, sir. Yes. Okay.
Gawin muna daw natin siyang ordinary, ilagay natin dito, and then, pag naging ordinary na, ilagay naman natin sa compound interest. Okay, yun lang naman. And then for the future work formula natin is F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I times the quantity of 1 plus I raised to K. So, positive. Kung mapapansin nyo, naging positive lang naman, di ba? So, paano ba yon na during the cash flow? 0, 1, 2, 3. Bawat year 4 na lang para mabilis. Tingnan nga, year 5. So, meaning to say, yung first payment and second payment natin is hindi natin i-consider. And then, ang main goal natin is dalhin dito sa F natin. Para madala, itong year 1 and year 2, gagamit muna tayo ng F is equals to P, 1 plus I raised to N. Kaya gumamit muna tayo nito. And then ngayon, kung mapapansin nyo, di ba nandito yung ating initial amount? Papupuntahin natin dito. Magkakaroon na agad dito ng P2. Kasi gumamit nga tayo ng ganito. No, magiging P2 to. P0 is equals to PO plus 1 plus I raised to N. O di P2 na. Ngayon, meron na ditong annuity. So, pwede na tayong ito nanggaling naman siya dito. Kaya nakapag-derive tayo ng A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I times 1 plus I raised to K. Okay, goods tayo. Itong part na to, nanggaling dito, at itong part naman na ito is nanggaling dito sa part na to. Okay, goods tayo doon, engineers, maintindihan? Yes, sir. Okay nga, sige nga, let us try to solve problem number 1. O, go. Plus 10 ang makakapagbigay ng sagot sa chat box. Sa langit. Hi! Fiona, say hi to my class. Hi. Hi to my class. Hi. Pag-hi ka muna sa kanila. Mga engineer ang mga yan. Say hi to my class. Hi. Everyone, Fiona is here to say hi. So hi. Say hi. Hi. Louder. Hi. Louder. Hi. Okay. Hi. Wrong.
Quiet ka ha, quiet. Okay. Ayan. So, tama yung mga sagot natin. 884.74 USD. So, paano ba yung na-compute? So, let us try to read first, no? Suppose that a father, on the day his son is born, wishes to determine what lump sum amount would have to be paid into an account bearing an interest rate of 12% per year that is provided withdrawals of 2,000 on each of the son's 18th, 19th, 20th, and 21st birthday. Una nating alamin is ano ba yung hinahanap? Ano yung hinahanap dito sa problem na to? Present po, sir. Present worth. Present value. Okay. Present worth. Okay na tayo. Let us try to evaluate first the given. Ngayon, di ba pag nagbasa tayo ng problem, din naman natin malalaman kung siya ay ordinary or deferred. Di ba? So, kailangan muna natin ma-determine kung ano yung given. So, dito, meron daw tayong annuity na, close the door, 2,000. Ano? And then, may interest tayo na 12%. O, Justin, what do you think? Sino nagtanong kanina? Ano nga pangalan nagtanong kanina ng nominal rate at saka si exact? O si Justin na lang. Si Justin, do you think yung ating interest is an ordinary or an exact interest? Justin? Ako po ba Justin to? Yes po. Ikaw na ikaw. Ano po? Exact po. Exact yan. Kasi naka per year na. Okay. And ngayon, meron daw 2,000 na annuity at 18th, 19th, 20, and 21. Kung ating i-determine yung ating cash, kung i-evaluate natin yung ating cash flow, 0, 1, 2, and 3. And let us try to 18th, 19th, yata na 17th, 18th, 19th, 20, and 21st. Meaning to say, meron daw tayong annuity na 2,000 each, di ba? During 18 to 21. Okay, ang main goal natin is to determine whether it is an upward or downward. What do you think? Upward or downward? Upward po. Upward po, sir. Downward. Bakit kaya downward? Magbibigay po. Sir, sabi po dito, Wala po withdraw. Again, pakibasa nga ulit ako na mabuti. Paid po, sir. Downward po. Wala. To be paid po. Okay, gets nyo? Hindi ko na kailangan tagalogin yung problem. Hindi naman sinabing mag-withdraw on that. Nag-assume lang. Pero magkano daw yung babayaran niya on the 18th, 19th, 20, and 21st birthday in order to pay yung kanyang present worth value. Di ba? So, pababa yung ating magiging present value. Kasi yung nangyayari, magkano kaya, sabi ng father, halimbawa, father ako, kano kaya ang babayaran ko in 10th year, considering na maghuhulog daw ako ng tig to 2,000 on his 18th, 19th, 20, and 21st birthday. Naiintindihan yung aking tinagalog na tanong? Na condition? Hindi ko po pag-withdrawal kukuha po ng pera. Hindi. Okay. Yun nga nasabi, provide withdrawals. Magpo-provide lang ng withdrawal, pero hindi naman sinabing magwi-withdraw. What if magwi-withdraw lang ako ng 2,000? Magkano kaya ang babayaran ko on the 18th, 19th, 20, and 21st birthday? Naiintindihan? Basahin niyo mabuti kasi yung tanong. Naiintindihan niyo yung tanong? Okay? Yes po. Mag-assume lang siya na magpo-provide siya ng withdrawal during 18th, 19th, 20, and 21. Pero hindi naman niya babayaran. What lump sum would have to be paid into the account bearing interest? Okay? Maliwanag? Yes po. Okay. Sige. Okay na tayo sa ating cash flow diagram. Alam natin that the formula in getting the present worth is A times the quantity of 1 minus 1 plus I. Tama ba ako? Raised to negative N all over I. Tamang formula? Yes po, sir. May kulang pa. 1 plus I raised to negative K. Okay tayo doon? So, the present worth is equal to 2,000 times the quantity of 1 minus 1 plus 0.12 raised to, ano magiging N natin dito? 4 lang po. 4 po. 4. Very good. Divide natin sa 0.12.
times the quantity of 1 plus 0.12. Ano ngayon ang magiging K natin, guys? 17. 70. 17. Very good. So, ang ating present value is equivalent to 875. Okay ba? Goods tayo? Yes po. Paano mas maganda? No? I-explain ko ng mas malinaw. Halimbawa, nakalimutan natin yung formula ng deferred annuity. At sabihin natin, hindi natin alam yung annuity. Pero nag-rely lang tayo sa cash flow diagram. Mas maganda, ganito yung maging atake ng problem, nung solving natin. Ganito kasi yung ginagawa ko during the board exam. Though, magkatulad lang naman ng solution para mas maintindihan lang natin. Ano? Yan. Di ba ganyan yung ating cash flow? Ang main goal, meron ditong 100,000. Ang main goal ko is papuntahin dito. Alamin ko kung magkano yung babayaran ko during the present work at year 0, di ba? Ito ang ginagawa ko during the board exam. Since ito, hindi ko naman, example, nalimutan ko na deferred annuity siya. Ito kasi may annuity dito. Pwede ko siyang gawing ordinary. Paano? Maglagay ako dito ng at year P17. Di ba pag nilagyan natin dito ng P17, itong part na to is an ordinary annuity. Tama ba ako? Considered dyan as an ordinary annuity. Yes Di ba po. guys? So, Yes ang main goal ko, ito, papuntahin ko dito. So, P17, gagamit ako ng ganitong formula. Ganon din naman, pero parang mas maliwanag lang. So, ngayon, magiging 2,000 times the quantity of 1 minus 1 plus 0.12 raised to negative 4 pa din naman, divide 0.12. So, what would be our P17 here? Sige nga, compute ako guys. Yan. So, di ba ang ating P17 is 6,074.698693. No? Ngayon, kung mapapansin ninyo, yung cash flow diagram natin na P17 is nandireto na. Wala na yung 18, 19, 20, 21. And then, yung P0, ganito na lang yung matitira. Di ba guys? Ito na yung bago nating cash flow diagram. Di ba? Yes po. Ngayon, ang goal ko naman, itong P17, dalhin ko dito. Di ba kung mapapansin nyo, single cash flow lang to, pwede tayong gumamit ng P17 is equals to PO times the quantity of 1 plus I raised to N. Yung F is equals to P times the quantity of 1 plus I raised to N. Gagamit tayo ng ganitong formula kasi single payment lang naman to. Ano nga? So ngayon, itong P17, ilagay natin dito. 6074.698693. Ngayon yung PO yung hinahanap. 1 plus I, 0.12. Ano magiging N natin? 17 pa din. What is our PO? 884.7454875. Diba? Same lang po sa kanina. So, same lang din dun sa ating 8847. 454. Kumbaga dito, pinadetailed lang yung explanation ng solution. Okay? Maliwanag tayo? So, kayong bahala kung anong gusto nyong gawing proseso. Kung kayo magdediretso agad sa formula, okay lang naman. Pero kung mamanu-manuhin ninyo, mas okay siya. Meaning to say, naiintindihan nyo talaga yung pinagdadaanan ng cash flow diagram. Okay? Considering the ordinary annuity. Do you have questions? May question ba kayo? Bale sir, yung P17 po yung naging future work dyan. Yes. Ngayon, siya na yung magiging future work at period 17. Tama yun. Di ba ito? P17, naging future work, and then yung P0, yung present work. Okay? Goods. Opo sir. Do you have questions?
May question ba kayo? Naiintindihan yung ating ordinary annuity and deferred annuity? Naiintindihan, guys? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Sure kayo, ha? Nakakasabay? Di ba napansin nyo, guys, dun sa ating ordinary and deferred, kinonsider pa rin natin yung mga unang topic natin. Kinonsider natin yung ERI. Kinonsider natin yung nominal rate. Kinonsider natin yung single payment, which is the compound interest. Di ba? Tama ba ako? Na-consider natin lahat yon? Yes po. Okay. Nakakasabay, ha? Sure kayo? Kasi sa susunod, yung third type natin is medyo may confusing ng konti, pero saka ko na iti-discuss yun by tomorrow. Okay? Sure, ha? Naiintindihan, ha? Nakakasabay ba? Sino dito hindi nakakasabay? Magsabi lang. Tuturuan daw ni Alma. So, sige. I think naiintindihan naman ang lahat. So, ang advice ko lang, guys, mag-solve ng problem, mag-solve ng mahihirap na problem, at wag lang mag-base dun sa madadaling problem. Kasi, yung mga tinuturo ko, is confusing lang yan, pero madali pa yan. Okay? Kumbaga, ang level ng difficulty niyan is 1/10 pa lang. Paano pag pinagsama-sama ko na lahat? May ordinary, may deferred, may annuity due, may perpetuity. May single payment, may compound interest. No. Okay tayo doon. Palay nyo, ang aking exam is 1 to 100, isang problem. Isang problem lang. Possible yun. Kaya kong gawin yun, isang problem. And then, 0 perfect. Pag tumama, o di 100, o di pag mali, di 0. Ganun lang. O nga, legit, yung midterms natin, kaya kong gawa ng isang problem lang. Pero cover ang lahat, syempre naman. Hindi naman pwede yung compound interest ang ipang-e-exam ko for 100 points. Dapat, syempre, answerable by 2 hour naman siya. No? Siguro kaya naman by 30 minutes kapag sobrang hasang-hasa. Kaya nga in 5 minutes yun eh. Hindi naman pala, mga 10 minutes. Okay? So, yun lang naman. Binibigyan ko na kayo ng clue. Sa exam, pagsasama-samahin ko yan. Kaya, dinidetalya natin every topic. Kasi sa exam, kasama yan, for sure. Wag kayong aasa na gana lang basta. Magkakasama yan lahat. Okay? Diba dapat sa ME, dapat lahat magkakasama, walang iniiwanan. So, ganoon din sa ECO. Bawal iwanan yung topic. Sa isang problem, dapat magkakasama lahat. Naniniwala ako sa saying ng ME. Dapat magkakasama lahat. Walang iniiwan. So, ganun din ang gagawin ko sa ECO. Lahat magkakasama, walang maiiwan. Okay? Gusto niyo ba yung tradisyon ng ME? Sige, I think that would be all, guys. So, hindi ko naman kayo tinatakot. Joke lang yun. Mag-aaral lang kayo. Pero tunay yun. Tunay naman talaga na sa isang problem, magkakasama lahat. Pero di naman 100 points. Depende naman kay Eya. Pag sinabi ni Eya, sige, okay. Confident naman ako. Bakit hindi? Di ba, Eya? Nakadepende kay Eya yan. So, sige, yun lang. That would be all, guys. Thank you so much and see you tomorrow on our online class. Goodbye! Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir.